Magandang gabi, Pilipinas! Mula sa bulwagang pagbalitaan ng Candelaria High School, narito ang balita. Hopsia! Akala nyo na naman, no? May breaking news tayo, no? Maganda siguro kung i-breaking news nila is isang estudyante mula sa Candelaria High School nagtayo ng business, di ba? At naging successful, di ba? Di ba? Palay nyo, hindi natin alam, later on, isa sa inyo, magtatayo ng isang mall, mag-create ng community diyan sa Candelaria region, di ba? Kasi kayo ay nag-aral mabuti sa entrepreneurship, di ba? Yan yung mga ganyang bagay ba? So, kasi ito, tinag-aralan niya mabuti. Ano kaya yung sinasabi ng module na to? Di ba? Pinag-aralan mo lang sa sarili mo, di ba? Recognize the potential market. So, tinignan mo, ano ay potential ng market doon. So, nagkaroon ka ng opportunity seeking, opportunity screening, and opportunity seizing. Diba? Ayan, yung mga tatlo na 3S natin, pinag-aralan mo mabuti. Ayan. Tapos, sinagutan mo mabuti yung mga activities na hinihingi sa'yo. Di ba? So, nakita mo siya. So, bago natin patuloy na pag-aralan ito, meron tayong dapat pag-usapan dito ng in toto, di ba? Ayan. So, ito yun eh. Ito yun eh. Ito ang activity 6 na talagang hindi nagpapatulog sa mga isipan ng iba, di ba? Ayan, so baka dumating na ang week 6, hindi nyo patapos to, di ba? Ayan, oras na. Oras na para gawin ito, di ba? So, pag-aralan natin muna to. Ayan. So, in order to prevent the COVID-19 from spreading in the Philippines, airports and other entry points all over the country has been provided with necessary equipment to identify the persons coming from other places within the countries carrying the virus. However, there is no assurance yet that the spreading of virus can now be controlled unless the people follow the guidelines prescribed by the Department of Health and the Interagency Task Force, or IATF. What do you think are the possible opportunities presented by this threatening situation? Ayan. So, yun yung mga scenario natin, no? So, mag-iisip ka ng produkto na maaaring ibenta, o gumawa ka ng sarili mong produkto. Di ba? Innovative tayo. Plus, entrepreneurship tayo, no? So, innovation, bago na pwede mong ibenta, yan, sa ating community. So, hindi mo naman gagawa ngayon ng product. So, hindi pwede tayong gawa nun. So, compose a jingle depicting the possible products or services you wish to order to the community. Identify its advantages in choosing your products or services, the customer requirements, and the market segment who will be using your products or who will be availing your services. Time frame of presentation is 3 to 7 minute presentation. Okay, sabi niya dito group name. So, nakita nila yung group name. Sir, grouping ba to? Di ba? Grouping ba yan? Ay, ito po kasi yan, no? Ang grouping kasi, pangyayari po yan kapag sa panahon ngayon, mahirap po mag-group na magkikita-kita kayo. So, hindi po pwede yon, di ba? Grouping naman, na sasabihin natin na you work with collaboration with other classmates using internet-based jingle, internet-based gawa kayo ng video gamit ang mga applications na pinagsama-sama nyo. Pero parang hindi po babagay sa ibang mga klase ninyo kasi your other classmates don't have their own cellphones, either internet connectivity. So, hirap din yon bagay na yon. So, ano natin? Yan, group name ninyo, pwedeng ilagay ninyo is may family. Di ba? So, grupo kayong pamilya, kakanta kayo as jingle, di ba? Support ng pamilya, di ba? Napakaganda ng support ng pamilya, di ba? Yun dapat yun.
Dapat tulong-tulong kayo, di ba? So, meron na dalawang nagpasa sa akin. Oh, so, I named them. That is Robert Conrad Abrasha and Kayla Baltasar. So, palakpakan natin, di ba? Oh, sila pa lang, no? Sila pa lang na dalawa. So, talagang hangang-hanga sa dalawang ito eh. Pinagawa nila, no? So, paano kaya yung iba? Ay, kayang-kaya nyo rin yan. Kayang-kaya yan, di ba? O, yan, kayang-kaya yung mga yan. So, gawa ng action, ano? Gawa ng action. Yan. Gawa kayo ng action ninyo. O, wag lang, ano ha? Ayan, maghimala tayo. Kaya yan. O, di ba? Yeah. Kayang-kaya. Kaya, di ba? Yes, sir. Oh. So, sa mga boys, Yes, sir. oh, tama yan. So, ayan na, may rubrics tayo, no? Kaya lang, ayan, may kaya lang kasi. Tingnan natin mabuti kung natusunod ba yung mga rubrics natin at yung minuto na hinihingi, no? The introduction is compelling and provides motivating content and hooks the viewer, reader from the beginning. O, di ba? Gusto ko sanang iparinig sa inyo yung mga ginawa nila eh. Kaya lang ba, ulit-ulitin ninyo. Napakasarap sa tenga. Di ba? Ang ganda yun. Sige. Next na tayo. Pag-aralan natin na. So, yun lang. Paalala ko lang sa inyo, mga ka-ML. Ayan. So, yun ang inyong pagtitignan ng pansin. So, let's go to the opportunity seizing. After studying the opportunity scanning and opportunity, ano isa? Scanning and, nakalimutan ko na. Medyo, ayan. Balikan natin. So, wala namang masama kung nakalimutan natin. Ayan, opportunity seeking is opportunity screening. Ayan. So, meron tayong isa pang S na opportunity seizing. So, sa opportunity seizing, ayan, parang sizzling, no? Gutom na tayo. Sizzling talaga eh. Let me get a boneless pizza with a 2-liter of Diba? Yan. Yan ang gusto natin, mga pagkain. It's raining. Are you going to... At dito pag-aralan natin. Opportunity seizing is the last step in opportunity spotting and assessment. So ito na yung pushing through of entrepreneurs with their chosen opportunity. Entrepreneurs should make the best out of this opportunity and they should exert efforts and full dedication for the success of new venture. The entrepreneur's idea can be any type of innovation listed here. So innovation is the process of positively improving an existing product or service which can be key driver for economic growth. It is constantly changing, therefore products and services must also adapt to these changes. Ayan, innovation, no? Kapag may mga products ng existing in the market, nakaka-boring na rin minsan kasi alam mo na kung ano yung ni-offer niya sa iyo to. Halimbawa, bakit kaya yung mga cellphones upgrade sila ng upgrade, bago sila ng bago ng models? It's that because they inserted new technologies for that specific products. Kasi naboboring yung tao hindi naman sa boring, yung satisfaction in using the gadgets or products. Yan. So hinahanap nila yan. Satisfaction, satisfactory, di ba? Types of innovations, breakthrough innovations. So, dito tayo sa technological breakthrough innovations. Breakthrough innovations includes inventions. And so, breakthrough, bago pa lang. Para siyang nag-create ng bagong product line. Ayan. Technological innovation, dinagdagan mo lang siya. Ayan, no? Halimbawa, internet. So, sa internet, nag-create ka ng other product para may kalat yung internet. Halimbawa kasi internet is line-based. So, meron tayong naka-LAN. Meron naman tayong
Wi-Fi. So meaning ng Wi-Fi is wireless fidelity. For those who are not familiar with the meaning of Wi-Fi, it is wireless fidelity. Ayan. So, sa desktop naman, ang technological innovation niya naman is laptop. So, meron naman tayong tinatawag na ordinary innovation. So, sa ordinary innovations naman, ayan, nagkaroon na ng mga ordinary na attached dun sa mga products na yun. So, yung mga accessories, parang gano'n. Ano? Ayan. Uy, nangyari. Saan na yun? Ay, wala tayo. Sorry. So, ayan. Nasaan na tayo? So, balik tayo sa simula. Parang yung kantang Paubaya, no? Wala, hindi ko alam kantahin yun. Yan na. So, how to choose or come up with competing product or services. Identify the main customer segments. Differentiate products, attributes, and features of each competitors. Determine the existing marketing practices and various competitors. Categorize the market preferences of customers when it comes to the products being offered. So, product planning and development process. So, for the marketing aspirant, marketing students, or later on being marketing management students, ayan, pag nag-college na kayo, nanguha kayo ng mga courses na ito, yung mga product planning and development process, yung mga yan, importante yan mga yan. Idea stage, concept stage, product development stage, and test marketing stage. So, yan yung mga part of the creation, planning, and development process. Process of opportunity seizing, ayan, no? Basahin nyo po yan mabuti. Then, exercise 1. Halimbawa, so sa food, example tayo sa exercise 1, vehicle. Anong ordinary innovation yan? Jeepney. Technological innovation, driverless car, di ba? Tapos, breakthrough innovation, medical car. Dito sa likod, may mga sagot na tayo dito. Ayan. So, wag nyong kukopyahin yan kasi makikita ko yan. Ano po? Maging iba naman po ang paraan ng pagsagot ninyo. Ayan. So, dito sa reflection, I learned that, I enjoy most, I want to learn more. Ayan. May mga innovations yan. Magandang pag-aralan yan, class. That's all. And have a good day. Love you all.